Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Hindi kami karapat-dapat, pero ginawa mo kami, O Diyos, na karapat-dapat. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya't habag. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay. Ang Panginoon tapat kailan paman. Minsan pa sa Panginoong Jesus, sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Alalahanin mo sana, alalahanin mo sana na lapitan para bang ang daigdig sa iyo'y nakapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Biyaya niya't habag, biyaya niya't habag, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Alalahanin yes, Lord. Jesus. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon tapat kailan paman. Kung ika'y nanlalamig, kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan para bang ang daigdig sa iyo'y kakapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Minsan pa, kung ika'y nanlalamig, kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan para bang ang daigdig sa iyo'y nakapasan.
na purihin, O Diyos. Salamat sa iyo, God. Nararapat ka, Panginoon, na itaas sa aming mga buhay. Salamat sa iyong mga ginawa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako na kailanman ay hindi nagbabago. Ikaw ang aming Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Oh, hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Jesus. Oh. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Minsan pa, salamat, Panginoon. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Dakila ka, Jesus. Ika'y aming itataas.
papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kami iyong likha. Kami iyong likha'y Yes, Lord. lumuhod sa iyo. Panginoon, Nagpupuri itataas sa iyo, ang kadakilaan, O Diyos. ngalan mo. Wala nang iba pa, Jesus, kundi ikaw lamang. Karapat dapat ka, Panginoon. Oh, dakila ka, Diyos. Ikaw ay tapat. Jesus, dakila Oh, hallelujah. Kami yung likha. Kami yung likha'y lumuluhod sa iyo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat labi ay nagsasabing, Jesus, dakila ka. Kami yung likha. Kami yung likha'y lumuluhod sa iyo. itataas ang ngalan mo. Bawat Labi ay nagsasabing, Jesus, dakila ka. Kami yung likha. Kami yung likha'y lumuluhod sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Bawat lahi ay magsasabing, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri. Luwalhati at pagsamba. Amen. Jesus, ika'y dakilain, mapagkailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang ngalan mo. Purihin ka, Panginoon. Ikaw ay tapat, O Diyos. Purihin ka, Jesus. Salamat sa iyo, Panginoon. Come on, church, open our mouth. Let's worship the Lord. Oh, pasalamatan mo ang Panginoon. Oh, salamat sa iyo, Panginoon. Ikaw ay makapangyarihang Diyos. Oh, wala kang katulad, Panginoon. Hallelujah. Oh, salamat sa iyo. Thank you, Lord. Salamat sa iyong kabutihan, O Diyos. Salamat sa umagang ito. Salamat sa iyong banal na presensya, O God. Salamat sa iyong kadakilan, O God. Lord, sa umagang ito, patuloy ka naming pinasasalamatan, pinupuri sa aming mga buhay. Sa iyo lamang, O Diyos, kami magtitiwala, Panginoon. Patuloy na mananampalataya, O God. Salamat, O Diyos, at sa iyo namin ipinabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.
morning po. Maulan na umaga. Isang linggo nang umuulan. Are we blessed? Yes. God is good all the time. All the time, God is good. Gusto kong batiin ng Blessed Sunday morning para sa ating mga online worshiper. And gusto ko rin bumati ng happy birthday para sa mga magpa-birthday ngayong August. Actually, isa lang siya. Si August 11, si Josh Amores. Happy birthday! God bless you more and more. Tumayo po tayong lahat. Batiin po natin yung ating mga kapatiran na God bless you this morning. Ako'y nakakalak, makasama kita muli. Ako'y nakakalak, na makita kita ng pupuri. Umaawi, haleluya, sumasamba, purihin siya. Mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal na mahal ni Jesus. Itataas mga kamay, sumasayaw, umikim mo. Mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ni Jesus. Dumako po tayo sa ating pagbibigay. Gusto ko lang pong i-share sa inyo yung Proverbs 3:9-10. Honor the Lord with your wealth and with the first fruit of you produce. Then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. Yan. Sabi po sa Proverbs 3:9-10 na tunay nga po na kailangan nating maging tapat, tsaka kailangan po na magkaroon po tayo na cheerful heart sa pagbibigay, lalong-lalo na po sa gawain ng ating Panginoon. Ito po yung isa sa mga favorite part ko ng service natin, ang makapagbigay sa Panginoon. Tumayo po tayo, sabay-sabay po nating ipag-pray yung ating tithes and offering. Our Father in Heaven, muli po kami nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataon na naririto kami upang ibigay, Panginoon, ang aming tithes and offering. God, dalangin namin, Panginoon, na magamit mo po ito sa ikalalago ng gawain mo. Lord, bigyan mo kami ng puso na handang dumamay sa mga kapatiran naming nangangailangan. Handang magbigay, Panginoon, sa gawain mo, Lord God, generously, gaya ng pagbibigay mo, pagmimit mo sa pangangailangan ng bawat isa. Lord, muli po kami nagpapasalamat sa yamang ipinagkaloob mo, sa yamang ipinagkatiwala mo. Give us the wisdom, the strength, Panginoon, upang mapalago ang yamang ito at magamit sa ikalalago ng gawain mo. Lord, naririto kami, muling nagpapasalamat sa lahat ng biyayang ibinibigay mo sa araw-araw. Lalong-lalo na po, Panginoon, sa kalusugan na meron kami, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mong i-bless ang bawat pamilyang naririto, ang bawat kapatiran na nangangailangan, O Lord God. Alam namin, Panginoon, na Ikaw ang katugunan sa bawat dalangin namin. Alam namin, Panginoon, na patuloy mong i-bless ang bawat negosyo, ang bawat trabaho na meron kami. Sa iyo nagmumula ang lahat, O Lord. Anumang yaman kami, Panginoon, ay biyaya lamang na nagmumula sa iyo. Muli, Lord, i-bless mo po ang aming tithes and offering, O God. In Jesus' name, Amen. Magbigay po tayo sa Panginoon. Sayang na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, baguhin mo ang
Praise the name of the Lord. Good morning. Hallelujah. Kailangan ko lang yung clicker ko. Okay, well, as inaabot nila yung clicker, I want just to make an honest comment, okay? And maraming salamat po, Sister Beth, sa prayer mo kanina. It was a very powerful prayer. You know what? For 3 weeks, hindi na tayo nakakita ng araw. We just believe na yung araw ay andyan pa rin. Hindi lang nakikita. But that prayer, let me encourage you. It was very positive. Salamat sa ulan, Lord. Mapupuno yung mga dam namin. That was the first positive na comment na narinig ko in 3 weeks. And thank you so much for that. Actually, tayong mga anak ng Diyos, I mean, sometimes parang nagbabiyahe ka lang, nagdadrive ka, nag-enjoy ka sa scenery kasi ang ganda. Pagkatapos niyan, may nakita kang malaking bato na sa gitna ng kalsada, hindi ka makatuloy. Anong gawin mo? Magrereklamo ka? Hindi. Bababa ka na lang sa sasakyan mo, kukuha ka na cellphone mo, tapos mag-selfie-selfie ka na lang doon, di ba? Just to enjoy it. Okay, so we praise the Lord. Thank you, sir. Okay, and can we have that, the PowerPoint? Welcome sa ating series. Our pastor has introduced us to this series for this month, Our Intimacy with God. Ang lalim po niyan. Okay? Kasi kailangan talagang mariin ang ating relationship sa Panginoon. Pag sinasabing ganyan, na hindi lamang that we are going to serve the Lord, we are going to sabihin natin, Lord, ang bait mo, you are so faithful, if everything is going well in your life. Tulad ng sinabi ni Job, sabi ni Job, nung sinabihan siya ng asawa niya, ayun sa gitna na nangyayari sa buhay mo, namatay na lahat ng mga anak mo, nawala na lahat ng mga ari-arian mo, nawala na lahat sa iyo. Sabi niya, curse God and die. Sabi ni Job, baliw ka pala eh. Baliw ka pala eh. Ayun ang sabi niya doon sa ano. Minsan sasabihin natin, don't speak bad words. Pero yun ang sinabi dyan ni Job sa kanyang asawa. Baliw ka pala. Bakit? Handa ka lang bang magpuri sa Panginoon when everything is going well? That's what we mean by our intimacy with God. Okay? Last Sunday, Pastor John introduced us to this emphasis and intimacy with God. And nalaman po natin that the meaning of intimacy with God is more than routine. It's not just church attendance. It is not just reading chapters in the Bible. It is not just posting verses in the Bible. Hindi lang doon. Hindi lang mag-check ka ng maggagawa ka ng mga positive na komentaryo. But intimacy with God is a heart connection. And I praise God for that. It is a heart connection. Kaya nga sabi ng Panginoon, sabi ng Biblia, na okay, I call you friends, not servants. Okay? Kasi pag servant ka, parang tinanggalan ka ng karapatan na sumagot. Basta kung anong sinasabi sa iyo, yun ang gawin mo. But friends, I appreciate friends, yung mga kaibigan ko, na minsan, tuturo nila sa mukha ko, actually, yung ginawa mo, mali. That's what friends are for. Hindi, that's what friends are poor. Okay. Tapos sasabihin mo, unfriend ko na lang dahil hindi siya naniniwala sa akin eh. O i-restrict ko na lang. Anong tingin mo sa intimacy sa Panginoon? Facebook? Okay. It's a heart connection. Number 3, we learned last Sunday that it requires total transparency. Bringing our true, unfiltered selves before our Creator without fear or walang pretensions. That's what intimacy with God is all about.
Hindi porket napakasipag mo, katulad ng mga taga-GHA na hindi pala biblical. Yun ang joke ko kaninang umaga. Hindi pala biblical yung mga taga-GHA. Kasi sabi ng Biblia, you are the salt of the earth. Kaya nga, yung iba, yung mga biblical, hindi nagsisimba pag umuulan dahil takot matunaw, malusaw. Pero tayo, andi dito tayo. So, hindi tayo biblical. No, just kidding. But, okay. Yung sermon natin last Sunday, hango sa John chapter 15, na hindi lamang po sinasabi ng Panginoon na, okay, I am the true vine and you are the branches, and anyone who remains in me shall bear fruit. Yung hindi namumunga ay, ang ganda kaya ng picture na yan sa John chapter 15. Sinabi niya, ang karakter kasi dyan is the father. He is the husbandman or the farmer. One time, bumisita po ako doon sa California, sa Bakersfield. Yung kaibigan ko, dinala ako doon sa kaibigan niya. Mahirap lang yun, Brother Huff, yung kaibigan niya. Kasi 2,700 acres yung kanyang ubasan. Minsan kasi, andun yung bias natin. Kasi nakikita natin dito sa Pilipinas, na pag may grapes ka, kailangan ang taas talaga nung trellis para hindi maabot ng mga bata yung bunga. Okay. Pero yung ubasan niya doon is only 18 inches above the ground. So nung tinur niya ako, kasi maghapon kami doon sa Bakersfield, San Joaquin Valley. Maghapon kami doon. Tinuturo niya sa akin, one time, hindi ko na talaga mapigilan. Sabi ko, brother, I have one question. Hindi ko na maintindihan. Kasi sa Pilipinas, back home, whenever we plant grapes, we put the trellis so high. Sabi ko, and then here, biro mo 2,700, actually 2,745 acres. Siya yung nagsusupply ng grapes sa mga, yung nakikilala mong mga gumagawa ng red wine at saka white wine. Okay, anyway. Ang sabi ko, what I don't understand is this. Why are you putting the trellis so low? 18 inches lang. That's 1.5 feet. Ganyan lang. So hanggang tuhod lamang habang naglalakad kami. Sabi niya, what do you want? Grapes or leaves? Of course, grapes. Hindi po ba? Sabi niya, if you put the trellis so high, the wind pressure is so strong, you cannot have big grapes. Sounds wonderful. Sabi ko, okay. Sabi ko, pero pag umulan, di natural yung mga putik, didikit doon sa mga grapes, kasi malapit na sila. Biro mo, 18 inches, ganyan kalaki yung bunch. Malapit na talaga doon sa lupa. Sabi niya, that's true. Yun ang trabaho ng husbandman. Every morning, sisilip-silipin niya doon kung saan yung mga grape bunch na nagkaputik, huhugasan niya. Tapos, may mga branches, may mga vines na bumababa. Normal naman talaga yun. Kasi marami naman talagang vines na, although wala yan dito sa GHA, pero sa ibang simbahan marami, yung mga vines na bumababa sa lupa ba, naglalaro sa apoy. Ayan. Sabi niya, ang trabaho ng husbandman is, iangat niya, hindi niya puputulin yun. Agad. Hugasan niya yung branch, tapos itali niya on top of the trellis. Kasi, sabi ko, ang sabi sa John 15, putulin pag hindi namunga. Sabi niya, no farmer will immediately cut
an unfruitful branch because what you want is grapes. Sinong nagpo-produce ng grapes? Yung branch. Hindi ka puputulin agad. Okay? Itali ka lang doon. Kaso lang, pag itinali ka na, kadalasan, nagre-reklamo. Lilipat na lang ako na ibang simbahan. Wala yan dito. Okay? Kaya nga, the picture is so nice. Ang sabi ni Jesus, I am the vine, and my Father is the husbandman. Every morning, God the Father ay naglalakad doon, tapos sinisilip-silip niya, uy, si RJ nagkaputi kasi ang lakas ng ulan kanina. Huhugasan niya. Uy, si Jerry Balbuena, yung branch hindi pa namunga, pero yung sanga bumaba na, malapit na sa lupa. Huhugasan niya, itali doon sa ibabaw ng trellis so that it will be exposed to the sun and in due time it will produce grapes. That's the picture. Hindi lamang si Jesus ang involved dito. The God the Father is involved. Through the Holy Spirit, He is washing us, clipping us. Sa ano? Anyway, so that was last Sunday. Okay? Now ngayon, ang pag-uusapan po natin ay ito. A major barrier in our intimacy with God. Yun bang attitude ng mga Kristiyano that is trying to live the Christian life in their own strength? Trying to live the Christian life in their own understanding. Trying to live the Christian life, ito yung, sa pagkaintindi ko, ito yun eh. Ganito yung dapat. Instead of remaining in the vine. Okay. Ang text po natin ay hango po sa Genesis chapter 12. If you have your Bibles, you can open it with me. Actually, Genesis chapter 12 verses 1 to 20. Mababa po yan. Pero hatiin po natin. Ang unang part is chapter 12 verses 1 to 9. Ito po yung nakasaad. Ito po yung nakasaad sa, I think this is from NIV. Handa na po ba kayo? Genesis 12, 1 to 9. Itong sabi ng Panginoon. Now, the Lord had said to Abram, bago po siya tinawag na Abraham, Abram, ang kanyang wife, si Sarai. Okay. Kasi Iraqi na word yan. Okay. Now, sabi ng Biblia, the Lord had said to Abram, get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you, and I will make you a great nation. Wow, what a promise. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing, and I will bless you, those who bless you, and I will curse those who curses you. And in you, all the families of the earth will be blessed. Ano pa bang mas sasarap pa dyan sa promise na yan? Okay? Verse 4. So Abram departed as the Lord had spoken to him. And Lot went with him. Lot is Abram's nephew. And Abram was 75 years old when he departed from Haran. When Abram took Sarai his wife and Lot the brother's son and all the possessions that they had gathered and the people whom they had acquired in Haran, and they departed to go to the land of Canaan. So they come to the land of Canaan, and Abram passed through the land to the place of Shechem as far as the terebinth tree of Moreh. Now that is very significant because dahil dyan po inilibing si Sarah. Okay? And the Canaanites were there in the land.
And here's the promise. Then the Lord appeared to Abram and said, to your descendants, I will give this land. And there, he built an altar to the Lord. Take note. After nung sinabi ng Panginoon na ganyan, he built an altar to the Lord who had appeared to him, and he moved from there to the mountain east of Bethel, and he pitched his tent with Bethel on the west, and Ai. Can you imagine? Sa Old Testament, may Ai na. Kala mo bago yun dahil sa Paksilika. Hindi po. No, I. Okay, I. To the east, and then he built an altar, again, to the Lord, and called in the name of the Lord. So Abram journeyed, going on still toward the south. Now, Pastor Jerry, nasaan dyan yung self-reliance? Di ba sumunod si Abraham? Okay. Hang on. Let's pray first. Lord, maraming salamat. Ikaw na nagbigay ng araw at nagpadala ng ulan sa amin. Every time, Lord Jesus, hinihiling po namin, naturuan niyo po kami to always maintain a positive attitude towards you and your doings because you know what's best for your people. So Father, this morning, dinudulo po namin ang aming mga sarili. Buksan niyo po ang aming mga puso't isipan that we will be ready and willing, O God, to take your words. Na sana naman, Panginoon, na pag-uwi namin ay hindi namin sasabihin na okay, that was another Sunday. But Lord, maaring sabihin namin, Lord, na kayo po ay nakipag-usap sa amin this morning. Allow your Holy Spirit, O God, to open our hearts and our minds. In Jesus' name, amen. Let me make a proposition to each one. A proposition na sabihin natin, self-reliance distances us. Self-reliance distances us from God. But the good news is, there is always a way back. Yan ang kagandahan ng Panginoon. Hindi siya katulad nung nililigawan mo noon na pag nagkamali ka, sasabihin na, ayoko na sa'yo. At wala na. But this self-reliance is dangerous. Okay. Before I will say that, let me tell you a story. This is a true story. May dalawang magkakaibigan. They went, kasi medyo long weekend. So ang ginawa nila, they went canoeing. Nag-ano sila ng canoe, and they made a trip in the wilderness of Ontario, Canada. Para bang kung nakapunta ka sa Negros Oriental, meron pong meron pong lake doon na pagdating mo sa isang lake, sasakay ka ng canoe, sasakay ka ng bangka, papunta doon sa kabila, pagkatapos doon maglalakad ka ulit kasi may isa pang lake sa loob. Yun ang pinuntahan nila. So buong maghapon, for 7 hours, they were canoeing. Just from here, makapunta lang doon sa isang port at doon, kakargahin naman nila yung kanilang canoe at saka yung kanilang mga para idaan nila sa masukal na gubat, and sa 2 kilometro, marating nila ang lake na gusto nilang puntahan. Okay. Ay hindi naman nila kaya na kakargan nila yung kanilang bangka pagkatapos ay
may mga baon pa sila, may mga lutuan pa. So, 2 trips. So, una, dinala muna nila yung bangka, tinatawid. Ang problema, pagdating doon sa gitna ng gubat, nagkaroon sila ng malaking slowdown. May mga landslide, tapos yung path, hindi madadaanan. So, they made a detour. So, tinandaan nila yon hanggang narating na yung lake. Binaba yung bangka, tapos sabi nila, bro, balikan natin yung ating gamit. Kasi kung bukas na, ay anong kakainin natin dito? Wala tayong tent, wala tayong lahat. So, bumalik sila. Pagbalik nila, sabi, kasi nakakuha na sila ng ideya, dito sila dadaan. Nagkaroon sila ng dependence sa kanilang sarili. Sabi niya, iwasan natin yung landslide. Dito tayo dumaan. Sabi niyong kanyang kaibigan, alam mo, maliligaw tayo nito. Sabi, hindi, tandaan lang natin. Yung tamang daan ay nasa kanan lang natin. We will just cut through it. At least, Ay. Balikan ulit kasi yung kanilang hindi na sila dumaan doon sa kanilang yung pangalawa nilang dinaanan, yung una nilang dinaanan. Okay. Ang problema, medyo madilim na, mas lalo silang naligaw. Wala na silang makita kasi pag madilim na, ay nasa gubat ka pa. Wala na. So, sabi nung isa, yung dalawa lang sila sabi niya, bro, di ba may kompas tayo? Di ba may kompas? Sabi, oo nga, nasa backpack. So, kinuha nila yung kompas at bumalik sila ng konti doon sa unang pagkakataon na nagkaroon sila ng tamang point na makakuha nila. And then, tinuro ng kompas kung saan yung daanan in pitch dark forest. And in 45 minutes, narating nila yung kanilang bangka doon na sa pangalawang lake. Wow. Victory. Di ba? Okay. Habang kumakain sila ng kanilang dinner, nireflect nila, sabi, grabe no, ang nangyari sa atin. At least, masaya na sila. Kumakain, may apoy na, so medyo mainit na. So, as they were reviewing, they learned 3 lessons. Okay? Ang unang lesson na nakita nila, sabi niya, okay, ito pala bro, ang dapat mangyari. Lesson number 1, if you lose the trail, go back to where you had your last bearings. Second lesson is, when in doubt, get out the compass. Lesson number 3 is this. Believe the compass and trust the process. Kahit gumagapang na sila kasi madilim na, but because they believe the compass, they were able to reach their bearing in 45 minutes. Okay. Para doon sa dalawang magkakaibigan na yon, getting off the trail lead to nothing. We can all relate with that. Di ba? Minsan, gagawa tayo ng sarili nating pamaraan, shortcut daw. Pero yung shortcut, nagiging long cut. Normal yun. Normal yun kasi nag-iisip tayo eh. Okay. Let me show you a map where this happened. Itong binasa natin. Okay. Kasi ang sinabi po diyan, if you will pull out your Bibles again, ituloy po natin from verse 10 hanggang 20.
Sa NIV, Genesis chapter 12. Okay, di ba? Ang ganda na. Nakaset up na sila ni Abraham. Si Sarai, si Sarai, his wife, and his nephew on the other side. They sabi sa verse 9, they keep on going south. Why? Because of their pasture. They are looking for greener pasture because of their animals. Di ba? Then, pagdating sa sunod na talata, verse 10, anong problema? There was famine in the land. Nakasit up na sila, but there was famine in the land. Anong ginawa? And Abram went down to Egypt to live there for a while because the famine was severe. Siguro, Pastor Jerry, practical naman yun eh. Di ba? Practical naman yun. Yung famine, hindi pa nila bihasa yung lugar. Mas alam niya, hindi naman to parang, okay, sarado yung SM sa Bacoor kasi may baha. Doon tayo sa SM Dasmariñas. Hindi naman yung ganun. Bumaba sila sa Egypt. Look at this. Show you this map. That is where it happened. Kung makita nyo po dito sa left side, pinakababa, makita nyo Fertile Crescent, hindi po ba? Hindi naman sila pwedeng mag-cross dyan sa gitna kung saan ko linagay yung Genesis dahil that's a desert. So, ang sinundan nila, itong Fertile Crescent. So, saan galing si Abraham? Sa Ur of the Chaldeans. Ur is right there at pumunta sila ng Haran following the Fertile Crescent. That is 600 miles distance. Madali lang yan. Sana. Kung Nissan Patrol yung dala mo. Naglalakad lang sila. 600 miles. Fine. Bakit sila umalis ng Ur? Because sinabi ng Panginoon, get out from your father's land. I will take you to the land that I promise you in Canaan. Okay. 600 miles. Then, from Haran to Bethel, that's 400 miles. Yun ang trinabel ni Abram at ang kanyang asawa at saka si Lot at ang kanyang pamilya. So, nasa Bethel na sila. Diyan na sila. Yung sinabi ni Abraham kay Lot na okay, if you go that far, I will go this far. If you go east, pupunta ako sa west. If you will go north, I will go south. Kaya ang sinabi na, ay nabasa natin doon sa chapter 12, verse 9, that Abraham kept on going south. You're following? Ang problema, andyan yung verse 10. There was famine in the land. So anong ginawa ni Abraham? Galing sa Bethel, bumaba sila ng Egypt. At totoo po yun. Tingnan mo yung verse 10 mo. Ang sabi diyan, and he went down to Egypt. It was always going down. Si Solomon, nung una siya naging hari, he went down to Egypt and married one of the princes there. Went to Egypt. Actually, hindi lang went eh. I want you to take note of every word. He went down to Egypt. Ngayon, ang question.
Hawak niyo ba yung mga Biblia niyo? Genesis chapter 12, verse 11. May nakita ho ba kayo riyan na nagsasabi, and the Lord told Abram, because of the famine, go down to Egypt. May nakita ho ba kayo? Anong version ba dala? Kahit Tagalog, kahit Cebuano, kahit Ilocano. May nakita ho ba kayo? Wala. Kasi po, pagkakataon na sana yun, na maipakita ni Abraham na ang Diyos ay nasa sa kanya, na kahit may famine, hindi sila nagugutom. Obstacles are always opportunities for us to meet with God. Ang problema, umiwas para bang aso na natakot, gumanyan yung buntot. Self-reliance. Siguro naisip niya, well, alam mo, Ray, sa Ray, Ray, may karanasan na tayo paano mag-travel. Na-travel nga natin yung 1,000 miles. Ito pa. 360 miles na lang. Tingnan nyo ang sunod na talata. And then, habang palapit na sila sa Egypt, nag-isip na si Abram. Okay, here is the guy. Here is our guy. The husband of the year. Sabi ni Abram, Ray, actually, hindi ko naman tatanungin sa'yo kung may nakapagsabi na sa'yo na pagaganda mo. Maganda ka naman talaga. Di ba? Nakakiliti naman, nakakakilig naman. Uy, ang sweet naman. Ang sweet naman. Pero mo, sasabihan ka ng asawa mo, 75 years old na siya. And Sarai is 10 years younger, sasabihin niya, napakaganda mo. Ngayon, kung may magtanong sa atin, kung sino ka, sabihin mo, kapatid lang kita. Huwag mong sabihin asawa. Kasi, pag sinabi mong asawa, gustuhin ka nila, papatayin ako. Self-reliance. Tinuro ba ni Lord yun? Of course, hindi. Si Sarai naman, ay kung yan ang gusto mo, di sige. Now let me ask you, yun ang nangyari. Yan ang sinabi niya muna. Pagpasok nila, nagustuhan talaga si Sarai, sa sunod, I think in verse 14, nagustuhan talaga siya ng mga Egyptians, tapos inintroduce siya kay Pharaoh, hanggang dumating sa punto na nakita ni Pharaoh na napakaganda talaga ni Sarai, kahit 60 years old na. 55 pala during this time. 65 na. Okay. Kasi 10 years older lang si Abraham. Pumayag. Ano nangyari? Kinuha si Sarai, dinala sa harem, and then naging isa sa mga asawa ni Pharaoh. Pakitaas nga ng kamay lahat ng mga asawa na andi dito, asawang babae. Pakitaas lang po ng kamay. Okay. Ang mga dalaga, taas ang kamay. Okay? Papayag ka kaya yung husband mo, ganyan yung sabihin? For our survival naman eh. Ganoon ba? Naku naman. Hindi ba dapat sabihin mo, akala ko nanligaw ka, ang sinabi mo sa akin, handa akong mamatay para sa iyo. Ngayon, bakit mo ako ipinamigay? Husband of the year nga talaga si Abraham. Bakit nangyari yun? Oo naman, pwede naman natin i-justify yun eh. Kasi sinabi naman talaga na, okay, nung nakita ngayon, in-introduce si Sarai, na okay, she is my sister. O di, binigyan pa si Abraham ng maraming kaloob, maraming gifts.
galing sa Pharaoh. Aha. But look at this. Kapag self-reliance become our mistake, tingnan mo, I think in verse 16 or 18, no, 17. But the Lord inflicted serious diseases on Pharaoh and all his household because of Abraham's wife, Sarai. Kung tayo will become so dependent on ourselves, instead of relying on God, there will be people who will really suffer because of that mistake. Una, masasabi ba na si Sarai she enjoyed for the first 6 months na hahalikan siya ni Pharaoh tapos alam niya yung asawa niya doon. Nasaan na kaya si Abram? I don't think so. Sarai was violated because of Abraham's mistake. People suffered because of Abraham's mistake. Abraham was put to shame because of Abraham's mistake. Tingnan mo yung last verse, verse 20. Pinagalitan siya ni Pharaoh, "Why did you lie to me?" Tapos pinaalis siya sa Egypt. In-announce pa sa Facebook page ni Pharaoh. May Facebook na ba? Now we are tinatanggal natin si Abram because of sa kanyang pagkakamali na he becomes so dependent on himself instead of relying on God. Take note. The Lord inflicted serious diseases on Pharaoh and his household because of Abraham's wife Sarai. Wow. Wow. Believe me. Following the Fertile Crescent, yun naman ang makikita po natin dyan. Alam mo, okay, balikan natin yung unang 9 verses. Si Abraham, pagdating nila sa Bethel, anong ginawa niya? He built an altar. Thank the Lord. Right? Bumaba siya. He built another altar. And worship the Lord. Nung dumating sila sa Egypt, may nababasa ka ba yan na bersikulo na nagsasabi, and Abraham built an altar and he thanked the Lord? No! There was a spiritual decline because of this sin of self-reliance. Alam ko po, ang oras ay 11:20 na, pero okay lang po ba? Kasi introduction pa lang yun. Just kidding. Alam niyo po, self-reliance has become the greatest mistake sa karamihang mga leaders sa iglesia at mga Kristiyano. They shifted. Naalala niyo po yung nangyari kay David? Nung there was peace throughout the land, when he was king, towards the end, anong ginawa niya? Sabi niya kay Joab, you make a census. Sabi pa ni Joab, Sir, walang utos ang Panginoon sa atin. Sabi niya, it's all right, I just wanted. Anong nangyari? Because he made a census? Nag-shift yung kanyang dependence. In one day, 75,000 Israelites were killed by a plague. It's there in your Bibles. We cannot escape the result when we shift. Paano ko ba sasabihin sa Tagalog yun? Pag ililipat na natin ang ating pananalig na instead sa Panginoon, sa ating sariling kaalaman.
Instead of building an altar, anong ginawa ni Abraham? Dear, okay lang. Kahit kunin ka ni Pharaoh, mamimiss kita. But you know what? For our survival naman ito. Something na hindi dapat mangyari if he did not go down to Egypt. Kung basahin natin yung unang 9 verses in Genesis chapter 12, wow, the journey is off to a great start. Nung pagdating nila sa Kanaan, yun ang nangyari. Anong ginawa niya? Hey, listen. Dahil po, ang ating paglalakbay, this journey of faith is not easy. Napansin niyo ho ba? Naalala niyo po ba? Nung unang tinanggap mo si Kristo at nagdesisyon ka na you are going to follow the Lord. You are going to hear the leading of the Lord. Anong mangyari? There will always be resistance. There will always be problem. Ako yung nag-decide ako na pupunta ako sa Bible College. Nung tinanong ako ng mayor sa amin, doon ba ako tinawag na baliw? When you follow the Lord, the moment you make the decision to follow God, you can almost count on something going wrong. Some disappointment, some setback, some temptation, or a pressure point. Normal naman yan eh. Now, imaginein mo, ikaw ay isang isda. Ang agos ng tubig papunta doon. Kung buhay ka na isda, hindi ka susunod lang doon sa agos, hindi po ba? Sasalubungin mo yun. Pero, you use a lot of effort. Hindi naman yung by default, Lord, sumunod na ako sa iyo. Ngayon, pagpalain mo ako, Lord. Parang si Lord pa may utang. Hindi po ganun. It's because, paulit-ulit na sinabi sa bagong tipan, that we are not in this world. Meaning to say, you have to swim up. Don't flow along. Why? You don't belong to this world. Swim up. You will be using a lot of energy to swim up, but you have to. Huwag mong gawin yung ginawa ni Abraham na nagkaroon ng famine. Pagkakataon na sana yun. Ang problema, kumakak kung sa Cebuano pa. Kakak ba yung tunog ng manok na pagpalayo ng kakak. Ayaw humarap sa katotohanan. Yun ang nangyari. Hindi ko po sinisiraan si Abraham. Yun ang nangyari. If it happened to Abraham, it can happen to us. If it happened to Abraham, it can happen to me. Because the tendency, the human factor in us will always find the easiest way. Kaya nga nagkaligaw-ligaw. Dahil mas okay dito. Yung panganay kong anak, paglabas niya sa opisina nila sa Mandaluyong, nung Biyernes, 2:00 ng hapon, nakita niya sa Waze na pula lahat ng mga kasi pauwi siya ng Imos. Kung saan siya dumaan, tuloy, inabot ng 5 oras. Instead na 1 oras lang ang biyahe. Why? Umiiwas. Sa kanyang pag-iiwas, tuloy mas lalo pang napasubo doon. See? Pero tendency yan. It is common tendency to evade. Pero tulad na sinabi natin, obstacles are opportunities for us to meet God there.
Diyan nagkamali si Abraham. O Abram pala. Okay. Because our failure to trust God in difficulty is always costly. Gano'n naman talaga yan eh. Notice the language that is used there with sa writer ng Genesis chapter 12. He went down to Egypt. Afterwards, kung mabasa mo yan, going down to Egypt, somewhere, going down somewhere, it is always a going down process. Pero hindi naman sinabi ng Panginoon eh. Tulad na sinabi ko kanina, wala ka naman mababasa dyan na sinabihan si Abraham ni Lord na, okay, may family dyan, kawawa ka naman na, bago pa naman kayo riyan eh. Sige, baba muna kayo ng Egypt. Ang nangyari tuloy kay Abraham is, he simply exchanged one problem for another. Yung binanggit ko kanina. Pagkatapos, hindi pa rin natuto. Self-reliance can be, it was a signature sin kay Abraham, at yun rin ang kadalasang signature sin ng karamihan. Pwede nating sabihin, Father Abraham, di ba yung tinuturo ng mga, has many children, No, ngayon, matanong natin, bro, what did you do? Pinahiya mo sarili mo, pinahiya mo yung Diyos mo, pinahiya mo yung asawa mo. Can you imagine? Pinamigay mo yung asawa mo, pagkatapos yung sinauli, tinanggap mo lang rin. Alam nga naman, in fairness. Para sa ating mga lalaki. Nung nagsama sila ulit ni Abraham at si Sarai, do you think Abraham wala talaga siyang minsan, can he look at Sarai the same way as before? I don't think so. I don't think so. Self-reliance can be our signature sin. Can be a signature sin of the human race. How many times na nagkaroon ng blowdown, instead na harapin natin, iiwas na lang. Instead na harapin natin yung rebuke, yung reprove, lipat na lang ako na ibang simbahan. Okay dito, dahil welcome na welcome ako. Okay? But you know what? There is one thing more that I want to say about this. Our deviation to God, from God's path, happens one step at a time. Hindi naman niya na overnight sinabi lang ni Abraham na ganito. Una, umiwas lang siya sa famine. Tapos ngayon, naisugal niya na, pati ang asawa niya. Pati dignidad niya. It happens one step at a time. Yung bagong graduate, naghanap ng trabaho, sinabihan na ito yung mo. Sabi, sige, kahit Sunday, tatrabaho na lang ako kasi nag-uumpisa pa lang. Pastor Jerry, walang personalan po. Gusto ko lang magsimba, pero trabaho lang. Ilang beses natin narinig yan. I have a personal testimony. I know my time is almost up, but I'm almost done. Yung aking panganay na anak, broadcasting yung kanyang kurso sa college, pag-graduate. Doon siya nag-intern sa ABS-CBN. Tapos, nung natapos yung kanyang internship, tinanong siya ni Chris Aquino, yung Chris TV. Sabi, okay,
I like you. You work with me after graduation. Under ng ABS-CBN yun. So that morning, nagpe-pray pa kami doon over breakfast. Sabi niya, Dad, kasi maganda ito eh. Hindi naman na, sabi niya, ang plan ko is, hindi naman na buong buhay ko na sa ABS-CBN ako. But this is a good start. So nagpray kami. Pumunta na siya doon kasi i-interviewin na siya. Tapos sa kanyang interview, sabi ko, anak, pagpalain ka ni Lord. Pumunta ako sa opisina. Alas 10:15, nag-text si Chip, sabi niya, Dad, tanggap ako. Ito yung salary package ko. Ito yung ano. Sabi ko, anak, praise the Lord. Praise the Lord. Can you imagine, bagong graduate ka, you will start with 90,000. Okay na yun. Okay na yun. Pagka 11:20, tumawag ulit. Sabi niya, Dad, tapos na akong po mag-sign ng contract, employment contract. Pero, gusto kong umalis eh. Sabi ng HR na kahit kasasign ko lang 1 hour ago ng employment contract, sabi niya, Dad, pinapasign ako ng resignation letter, so nag-resign ako. Sabi ko, anak, di ba yun ang pinag-pray natin kanina na matanggap ka? Pagkatapos, bakit ka nag-resign? Sabi niya, Dad, nag-resign ako dahil hindi nila maibigay yung Sunday na free. Sabi niya, Dad, I want to start right. And you know what? I cannot hold back my tears. Here is a guy. Nobody told him to do that. In his young age, sabi niya, I want to start right. Nag-resign 1 hour after he was hired. Because hindi malibre yung kanyang Sunday. Wow. Take note. Our deviation from God's path happens one step at a time. Start right. For those mga kapatiran, mga kabataan who are looking for employment, always start right. Never put your Christian integrity on the altar of sacrifice. Because sometimes shortcuts are the easiest way. But you know what? Little by little, you will notice that you are already deviating from God's path. Yun ang nangyari kay Abraham. Ano nangyari? Ulit-ulit natin sabihin. He disgraced his wife, he disgraced himself, he disgraced the Pharaoh, he disgraced everyone. Because of self-reliance. So it is with our wrong choices and sinful schemes. It will always lead to hurt and heartache. It will always lead to wasted years and wounded hearts. Be careful. We are working, we are following the Lord. But you know what? Never. Si Abraham, balikan natin. Nakabalik na siya sa Egypt. Wala pa namang Israel during this time because Israel started with Jacob. They were already in the promised land. Okay? There was this king. Kasi kailangan niyang pumunta south kasi si Lot, pinili niya going north. Pumunta siya sa south. Pumasok siya sa lugar, lugar na sakop ni Abimelech. Nangyari ulit. Sabi niya kay Sarai, they might kill me because of you, because you are so beautiful. Pretend to be my sister. Buti na lang ito, hindi na nangyari na kinuha ni Abimelech si Sarai. Bakit? Sinabihan siya kaagad ng Panginoon. Kasi si Abimelech, ito yung mga katrupa ni Lot. Ito yung mga ka-label niya during the time.
sinabihan si Abimelech ni Lord, never take Sarai because she is Abraham's wife. Nagalit tuloy. Pinaalis siya doon. Si Abraham, kasi you pretended, you lied to me. See, for the second time. For the third time. Now, I may sound so judgmental, but be very careful and listen to me very carefully. Abraham was already 100 years old during this time. Sarai was 90. You listening? Sinabihan siya ni Lord na I will make your descendants as vast as the stars in the sky. Wala naman, hindi naman nag-question si Abraham doon eh. Oh, Abraham pa rin. Okay? Hindi naman siya nag-question. Pero, andun pa rin yung self-reliance. Sabi niya, Ray, kahit beautiful ka, pero matanda ka na eh. Paano mangyari yung sinabi ni Lord na my descendants will become as vast as the stars in the sky? Nag-isip ng paraan. Inanakan yung kanilang katulong na Egyptian that started the Muslim world. Have a critical mind. What do you think would have happened kung hindi inunahan ni Abraham ang plano ng Diyos? Hindi sana aabot ng 107 ang litro ng diesel mo kung wala yun. Pagkakamali ni Abraham. See? Do you hear me? Tulad na sinabi ko kanina, I don't want to be judgmental. But that is really what had happened. Abraham may have turned back. Yes. But until this time, we are suffering from the result of his mistake. Self-reliance. Nung lumabas na si Ismael, lumabas na rin si Isaac. 12 years old si Isaac. Sabi ni Lord, kistingan natin ulit ito si Abraham. Baka bibigay naman ito ulit. So the Lord asked him to offer Isaac to the Lord. At doon, that was the umpisa, that was the beginning of a good mind. Nakabawi. Pero wala na. Mas nauna na si Ismael. Doon na sinabi ni Abraham, doon niya nakita at kinumpisa at nagtestimonya that the Lord will provide. He passed, finally. Because, and I will close with this idea. When you have fallen, there is always a way back. Abraham made a mess of things. Pero buti na lang, the journey did not end there. The journey did not end in Genesis chapter 12. Look at Genesis chapter 13, verse 1. So Abraham went up from Egypt. No, ngayon, he is now going up. Kanina, he was going down to Egypt. Now, chapter 13, verse 1, and Abraham went up from Egypt to the Negev that is in the boundary. He headed now in the right direction. He's found the right compass. And perhaps, verse 3,
From the Negev, he went from place to place until he came to Bethel. Sounds familiar? To the place between Bethel and Ai, where his tent had been earlier and where he had first built an altar. Then, anong mababasa natin? Sunod. Then Abraham called on the name of the Lord. Ano kaya? Tinawag niya, Lord, I'm sorry. Napahiya ako doon, Lord. Napahiya rin kita, pati asawa ko. But Lord, I'm sorry. He came back. He pulled out the compass, believed the compass. Because there is always a way back. The Lord will always provide a way for you to come back. Sabi ng Biblia natin, 1 John 1:9, if we confess our sins, but don't abuse that. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. You know why? Because with God, failure is never final. No sin is unforgivable, and no mistake that is irredeemable. The problem is, God cannot spare us from the natural, painful consequences of our mistakes. Sabihin mo man, nagkamali ako. Nagsisisi na ako. Bumalik na ako. Still, the consequences of those mistakes mananatili. So as much as possible, sana andito si Abraham ngayon, membro ng GHA at nakikinig para maiwasan ang mistake. Abraham, he made a terrible mistake. He made it again. And he did it again. Mas grabe pa. But there is always a beginning of the transformation. Tulad na sinabi ko kanina, the beginning of the transformation was when he was told to offer his only son, Isaac. Church, remember those two friends in Ontario, Canada? The lessons that they learned? We might create a mistake because it is a signature sin. Kapag nalaman mo that you have gone astray, kapag nalaman mo that you are lost, you lose your path, always, here is lesson number 1. Go back to where you had your bearings. Come back. Come back. Tapos ngayon, nalilito ka na. Kasi normal naman talaga, pag bumalik ka, tapos ang tindi ng ano mo, masisisi ka naman talaga eh. Marami kang maririnig. Lesson number 2, when in doubt, huwag mo na silang pakinggan. Lord, ito yun. I'm coming back to you. If they will talk about it, we will find. Sa akin is, I'm now serious about it. I am now willing to offer my 12-year-old son in an altar of sacrifice. I will never hold back. Sa iyong pagpapatuloy, lesson number 3. Lesson number 3. Wala palang lesson number, naputol, I'm sorry. Lesson number 3 is, believe the compass. Never doubt.
it's not a guarantee that we are not going to make a mistake. We will. But once you found out, huwag mong sabihin na, wala nabasa na, maligo na lang ako. There is always a way back. Now, I'm not pointing my finger to anyone. I make mistakes. Every one of us will make mistakes. But believe there is always a way back. Can we all stand, please? Church, the challenge is, let's be serious. Let us be serious with our relationship with the Lord. Intimacy with God is a no small thing. Next week, Lord willing, I will be talking about this, how to remain in Him. The challenge is to always imitate Christ. But this time, as much as you can, be aware and avoid the major barrier to our intimacy with God. As much as possible, never sacrifice your integrity for some easy way. Never. Can we hold hands together as you are standing? Rajay, you can cross the aisle. You can cross the aisle. I want to pray for you before Pastor John will come and end this service. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa. Yes. Lord, napakadaling sabihin that you have called us friends instead of servants. That's ganun po kalalim, ganun po kabigat ang aming relationship sa inyo. Pero tulungan niyo po kami that we will not duplicate the mistake of Abraham in the beginning. Tulungan niyo po kami, Panginoon, that we will never rely on our own strength. Yes. That we will never rely on our own understanding. Yes. But Lord, in all our ways, we will always acknowledge you, who is the author and the finisher of our faith. Maraming mga pagkakataon, Panginoon, na ino-offer ng mundo sa amin for an easier life. Pero tulungan niyo po kami, hold our hearts that we will remain strong in you. Just like David, O Lord Jesus, after he committed a mistake, he said, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Kung sakali man, Lord, we will fail, help us, Lord Jesus, to always find a way back. Because this is your way. Lord, with all honesty and sincerity in our hearts, we come to you. Sarili po lang po namin, Lord, hindi namin kaya. But binigay niyo po ang inyong banal na Espiritu, siya po ang gagabay sa amin. That He will show us the path. He will always show us the path. Thank you, Lord. That is what we ask, O Lord Jesus. Yes.
And right now, we are echoing, O Lord Jesus, yung pananalita po ni Salmista David, create in us a clean heart and renew a right spirit within us. Yes, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Amen. Maraming salamat sa iyo, Diyos. Sa iyong pag-ibig at pagmamahal, Panginoon. Maraming salamat sa pagkakataon. Maraming salamat sa dinadaanan po ng bawat isa, Panginoon. Hindi mapagkaila, marami po kaming naranasan na naging biktima ng pagtitiwala sa sarili o self-reliance. And sometimes, instead, we go up, we go down and down until we are nasa bitag ng kaaway, pagkakamali, nilagay namin sa sarili naming kaparaan at hindi sa iyong kaparaan. Panginoon, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sa isang sariwang mensahe na nanawagan. Nararapat lamang po, Panginoon, na kami ay magpapatuloy sa landas na nilaan mo sa bawat isa. Kahit may darating na famine in the land, gutom, crisis, kahirapan, kapigatian, problema at suliranin, nararapat lamang po kami na hindi kami iiwas, kundi manalig sa iyong kaparaanan, Panginoon. At sa umagang ito, Lord, kagaya kami ng isang usa na hinahanap namin ang isang batis, ang sariwang tubig ng banal mong Espiritu Santo sa buhay namin. Lord, bukas ang aming mga puso sa umagang ito. Banal na Espiritu Santo, inaanyayahan muli namin kayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Buksan mo muli ang aming mga puso. Ayan mo kaming mapuspos sa umagang ito. At kami ay nagkakaroon ng pagkauhaw na muli kayong magbigay ng sariwang tubig. Na kami ay sasalubong sa bagong agos ng banal mong presensya. Nais naming inumin, langapin, bagong pag-asa, bagong kalakasan, na kung meron mang susunod na pagsubok, hindi na ho kami magkaroon ng pagtitiwala sa aming paraan, kundi magtitiwala kami sa iyo. Kaya Lord, dumating si Abraham sa punto, ang lubos-lubos na pagtitiwala na sinasabi niya sa kanyang anak na si Isaac. Nung tinanong siya saan ang handog, narito yung altar, narito yung panggatong, saan ang handog? At dito po, Panginoon, buong pusong sinabi ni Abraham, kanyang panumbalik sa bundok na yon, sinunod ka ng buong puso. The Lord will provide. Magang ito, Panginoon, narito kami. Nanyayahan namin ang iyong presensya. Tasoon natin ating mga kamay sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa oras na ito, Amen. Thank you.
aawitan ka, pupurihin ka, magpakailanman. Jesus, walang katulad mo. Pag-ibig mo'y wagas at totoo. Panginoon, ang nais ko, ang manahan sa presensya mo, ako'y lingapin mo, O Diyos. Panginoong Jesus, walang katulad mo. Pag-ibig mo'y wagas at totoo. Panginoon, ang nais ko, ang manahan sa presensya mo, ako'y lingapin mo. Lingapin mo. Ako'y lingapin mo. Ako'y lingapin mo. Panginoong Jesus, walang katulad mo. Pag-ibig mo'y wagas at totoo. Panginoon, ang nais ko, ang manahan sa presensya mo, ako'y lingapin mo. Ako'y lingapin mo. Ako'y lingapin mo, O Dakila ka, Panginoon, sa umagang ito. Nagpapasalamat po kami sa iyong reminders, pagpapaalala sa bawat isa. Na kung kami man magkaroon ng pagkakamali at pagkakasala dahil po sa pagtitiwala sa sarili. Maraming salamat na kayo lagi po, Panginoon, ay may kaparaan na kami ay makakaroon ng panumbalik sa dati mo kung saan mo kami tinawag, Panginoon. Bagamat ito'y may kahirapan, ito ay napakahalaga ang aming mga pagpapasya dito. Pero alam po namin, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na tumawag ayon sa iyong mga layunin. Kaya kayo din po, Panginoon, ang magkaroon ng katugunan sa bawat pagpapasya ng bawat isa sa amin. Patuloy niyo pong pagpalain ang bawat tahanan, ang bawat pamilya, ang bawat isa na naririto. May mga dadala po kaming iba't ibang klaseng mga kabigatan sa buhay, mga kahilangan sa buhay, mga dinadalangin sa buhay. Lord, dalangin namin, marating namin ang Mount Horeb. Willing po kami na ibigay ang nararapat na pagsamba sa iyo, ang nararapat na handog para sa iyo. Lord, dalangin po namin, Ama, patuloy mong pag-aingatan ang bawat pamilya sa aming pag-uwi. Bagamat ang aming pong bansa ay nakaranas ng matinding mga kalamidad sa ulan, baha. Lord, ingatan niyo po, walang magkakasakit. Ingatan niyo pong mga pangangailangan. At patuloy kaming mananatiling sa iyong mga kaparahanan, Panginoon. Sa iyo naman pinagkikitiwala ang lahat dapat na mga pangangailangan. Lahat na may mga pangangailangan, just lift up your hands. At angkinin po natin na the Lord will provide.
you, Lord. Thank you, Lord. Sa lahat na may karamdaman, thank you, Lord. Sa lahat na may mga suliranin, thank you, Lord. Ang katugunan mo, ang katapatan mo, Ama. Sa iyong papuri, sa iyong parangal. Sa iyong kaluwalhatihan magpakailanman, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang tunay na anak ng Diyos. Ang lahat ng pinagpapala ay magsabi na, Amen, Amen, Amen. Praise God. Masarap po yung fellowship natin at alam ko hindi kayo nagsasawa sa ating pinagsasalusaluhan bawat linggo. Hindi rin nagsasawang God sa pagbigay ng mga katugunan. We thank the Lord. At we thank the Lord sa ating pong naipon na mga yaman. Nakabili po tayo ng bagong equipment sa church. Dahil sa may mga activities tayo outdoor, may mga ibang mga activities, meron tayong isang bitbitin na lang. Nasa likod po siya. So we thank the Lord for that. At ating pong handog sa Panginoon. God bless you all. We love you. In Jesus' name. Amen. Ako'y narito ngayon, naghihintay. Nasa presensya mo'y muling maranasan. Ako'y narito ngayon, Nananabik na makita, nawa'y hati ng iyong mukha. Masayawan man, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Pagkulit mo ang buhay ko. Pagkulit mo ang buhay ko. Pagkulit mo ang buhay ko. Ito'y iyong Hello mga ka-harvest! Maraming salamat po for joining our live stream. For more videos, press like and follow. God bless! Hello mga ka-harvest! Maraming salamat po for joining our live stream. For more videos, press like and follow. God bless! Hello mga